Okay, so kung nakita nyo, pinost ko to, no? Nag-DIY ako ng aking aircon ng aking sasakyan. Ayan. As you can notice, wala na yung Toyota Corolla natin, nabenta na natin yon. So ito naman ang ating unit ngayon, Toyota Revo. Hindi po ako nagba-buy and sell. Nagkataon lang na kailangan ko ng mas malaki-laking sasakyan. Siyempre, lumalaki ang pamilya. Kanina, binaklas ko itong pulley ng ating compressor kasi nga papalitan ko sana siya ng bearing. Kaso nung tinanggal ko siya, okay pa pala yung bearing niya. Siguro kailangan lang natin dahil may kalumaan na rin ito, second hand ito, kailangan na natin na ipa-check yung buong compressor niya. Medyo nag-iingay po siya. Hindi naman problema, pero syempre may kalumaan, medyo overused na yung compressor na yan, no? Pero palamig pa rin naman ang aircon. And speaking of lamig, nakikita nyo nakabukas or nakatanggal yung bumper ko. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko tinanggal yan. Medyo mahirap. Nabot na nga tayo ng ulan eh, oh. Ayan. So tinanggal ko yung bumper kasi maglalagay tayo ng condenser fan dito. Kailan ko lang nalaman na ang lahat pala ng mga Revo, no, sadya pala talagang wala silang condenser fan. Kaya yung aircon niya medyo kulang sa lamig, no. So para makatulong na madagdag sa lamig, kailangan yung condenser malagyan natin ng fan. Kaya meron tayong in order, ayan, oh, condenser fan. High speed na condenser fan, yung medyo mumurahin lang naman, no, nabili natin dyan sa auto supply kanina, at ikakabit natin yan dyan. Okay, yung pagkakabit nito dapat alamin muna natin kung saan tayo pupwesto, no? So nakita ko na kanina, ipupwesto natin siya sa gitna ng condenser, at dapat alamin natin yung ikot. Kailangan ang buga ng hangin niya, teka, ipupwesto ko dun sa condenser. Yan, so dapat yung pwesto niya ano lang yan, hindi pa natin finifix yan. So ganyan, dapat yung buga ng hangin niya papasok, no? Papasok. Hindi pa palabas, papasok. So ito, yung polarity nito, ito technically itong positive niya, itong blue. Itong blue ang ano niya, itong blue ang kanyang positive, ito ang negative niya. Pero ang polarity nito, pag binaliktad mo, yung ikot ng fan babaliktad lang, no? So, kailangan alamin nyo kung ano yung ikot ng fan. Kasi pagka baliktad yung ikot ng fan, kung ang ikot ng fan baliktad tapos ang hangin niya palabas, may tendency na mag-overheat kayo. So, kailangan papasok yung ikot ng hangin or yung higop niya papasok. Okay? So, paano malaman yan? So, ilalagay muna natin ito sa positive tsaka sa negative para malaman natin kung paano ang ikot ng fan. Okay, so nilagay natin to sa negative, itong isa. Tapos ito, nilagyan ko ng wire, ilakabit ko sa positive. Ayan. So paano natin malalaman kung ang hangin niya ay pag ganun? So ang madali lang yan. Maglagay ka ng papel, lagay ka ng papel dito. Kita niya, hinihigop siya. Diba? Ibig sabihin, yung hangin ay pag ganon, no? So lumalabas na ito ang negative niya, itong blue, at ito ang magiging positive niya. So wala namang polarity ito. Pag binaliktad mo naman ito ang gawin mong positive at ito ang gawin mong negative, babaliktad lang yung ikot ng fan at magiging palabas naman yung buga ng hangin. Pero importante, dapat yung buga ng hangin ay papasok kasi para hindi maiwasan mag-overheat. Okay? Ngayon, gagamitan natin siya ng relay, no? Yung relay. So, yung gamit ng relay, na-explain ko na to dun sa mga videos ko na nagkabit ako ng horn, at saka nagkabit ako ng horn ng motor natin dun sa NMAX, at saka doon sa nagkabit tayo ng auxiliary light. Parehas lang ang principle nito. Okay? Parehas lang. So, again, yung 30, i-rerekta natin sa positive ng ating battery, or yung 86 yun yung magiging ground, yung 85 magiging switch natin, tapos yung 87 yun yung positive output ng ating auxiliary fan. Ngayon, saan tayo kukuha ng switch? Syempre gusto natin na gumana lang yung
auxiliary fan pag mag-on ang aircon. So, doon tayo kukuha ng switch natin o ng power natin doon sa compressor. Eto, papakita ko sa inyo. So, kung makikita nyo, merong wire dito ang compressor. Ayan, no? Merong wire. So, hahanapin natin ngayon dito yung switch or yung linya kung saan na pag nag-on ang compressor, nagbibigay siya ng power. So dito tayo magtatap para pag nag-on ang compressor, mag-on din yung auxiliary fan. Pag patay ang compressor, patay din ang auxiliary fan natin. So technically, dito tayo kukuha ng switch natin sa relay. Pag-wiring na ako, magpupwesto na ako, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano mag-wiring nito. Basta yung principle nito ng relay na to, parehas lang din doon sa pag-wiring natin ng auxiliary light natin at saka ng busina natin. Magpupwesto na ako kasi medyo matagal to eh. Okay? So I'll see you later. One eternity later. Nakapag-wiring na tayo, na ipwesto na natin. Medyo ginilid ko siya, no? Advice kasi nung isa nating tropa, mas maganda raw sa gilid ilagay. So ginilid ko siya instead na sa gitna. Okay, so medyo nahirapan ako mag-ano ng bracket. Yung wiring natin sa relay ha, yung 30 doon sa positive ng ayan oh, ito yung 30 nakatakbo yan doon sa positive ng baterya. Tapos yung 85, yung 85 niya naka-ground kasama dito sa ground neto at saka yung ground neto pinagsama ko na. Tapos yung 86, etong violet na to, ito yung magiging switch niya. Nandito yan, tumakbo, ayan. Nakakonect sa power ng ng compressor. Pag nag-on ang compressor, magbibigay din siya ng power dito. Siya ang magsisilbing switch dito sa atin, no? Tapos yung 87 niya, syempre yung positive niya itong Okay? So basta yung procedure nun, parehas lang yan yung pagkabit ng auxiliary light. So tingnan natin ngayon kung okay na siya. Start natin. Yan, tingnan natin. So hindi pa natin binubuksan yung aircon kaya patay pa yung auxiliary. Okay? Anak, bukas mo yung aircon. Kahit number 1 lang, anak. Ayun, kumain na siya. Likot na kasi bukas na yung aircon natin. Nakpatayin mo. O, di patay din siya. Siyempre umiikot lang siya. Ayan, pumatay din. Buksan mo ulit, anak. Ayan, bukas na naman. So, tingnan natin kung pahigop yung kanyang pahigop yung kanyang hangin papaloob. Tingnan natin. Tingnan tayong plastic. Hinihigop. So, ibig sabihin, yung hangin niya papasok. Alright. Success.